Amen. Purihin ang Panginoon. Maupo na po tayong lahat. Pakaganda ng mensahe ng ating inawit kanina lang because saktong-sakto sa ating mensahe ngayong umagang ito. Before we proceed sa ating sermon, may I ask yung ating mga kids to come at front para maipanalangin natin sila. We want this to be our story bilang isang iglesia na naglalaan tayo ng oras sa ating pagtitipon, sa ating worship service na maipanalangin yung ating mga kids. For we believe na sila yung future leaders ng simbahang ito. Let us pray for them. Aming Diyos, aming Ama, ito pong umagang ito ay nagpapasalamat kami ng taos sa puso namin dahil sa iyong mayamang biyaya sa amin. Pinaranas niyo po sa amin sa mahabang panahon ng buhay ng iglesyang ito ang iyong katapatan, ang iyong kapangyarihan. At patuloy na pinatatag kami sa aming pananampalataya. Yun po ang nais namin, Panginoon, na mai-transfer sa mga kabataan na ito through Sunday School Ministry. We want them, O Lord God, to be rooted sa iyong salita. For we know, Lord God, na iyon ang magiging matibay nilang pundasyon sa pagharap sa kinabukasan. So may you bless them, Lord God, and Sunday School Ministry, all the teachers and all those people who are involved in this upang maihanda ang mga kabataan na ito at mataniman ng iyong salita na makapagpapatatag sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, God bless. Kids, punta na tayo sa Sunday School room. Magandang umaga po sa lahat, sa bawat isa sa atin. Good morning. Pinabati ko ang bawat isa ng isang mapagpalang unang linggo ng buwan ng Nobyembre. So ilang linggo na lang po ay Pasko na. Merry Christmas sa ating lahat. So tapos na yung pista ng ngayon pala yon, pista ng mga patay. So we are about to celebrate na. Focus sa Merry Christmas sa ating lahat. And also, ilang araw na lang din po ay ang pagdiriwang na ng 40 taong anibersaryo ng ating iglesia. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yung tema po ng ating 40th anniversary celebration, ang ginawa na rin nating tema ng mga sermon sa buwan na ito. So, yung tinutukoy ko po ay yung temang Pass It On. So, that will be yun ang magiging center ng ating mga sermon. Naniniwala po kasi tayo na ang mabuting balitang ating natanggap ang naging matibay na pundasyon ng iglesyang ito sa loob ng 4 na dekada. Siguro ang ilan sa atin dito matanda pa yung simbahan na ito, di ba? Bagamat maraming pagsubok at hamon ang pinagdaanan ng simbahang ito, nananatili pa ring nakatayo, buhay at naglilingkod ang ABCC for the glory of God. So bilang malaking pasasalamat natin sa Panginoon, ang nais po nating mangyari sa ating pagdiriwang ay maipagpatuloy ang magandang nasimulan ng mabuting balita ni Kristo at maibahagi iyon sa marami pa. Kaya we want to pass it on. So, sa ating pong pagsisimula, bilang pag-aaral ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 1, verses 14 to 17. Dahil nga po, ngayong umaga, sisimulan natin yung buwan na ito sa isang topic about living as witnesses to the power of the gospel. Para po tayo ay makapag-pass on.
Para po maipagpatuloy ang magandang nasimulan ng Panginoon sa ating iglesia, mahalaga na matutunan natin kung paano tayo mamumuhay bilang mga taong tinawag. Tayo po ay mga tinawag upang magpasa ng mabuting balita sa mga taong wala pa nito. So tayo po lahat ay magsitayo bilang paggalang sa pagbabasa ng kanyang salita. Magbabasa po ako galing sa New International Version. Ang salita ng Panginoon, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just it is written, the righteous will live by faith. Napakinggan natin ang salita ng Panginoon. Maaari na po tayong magsiupo. Alam niyo po, karamihan sa mga sulat ni Pablo ay para sa mga iglesyang naging bunga ng kanyang missionary journey. So mula sa book of Romans up to the book of Timothy, Titus, o Philemon, yung Hebrews ay debatable para kung si Paul yun o ibang writers. Pero lahat po iyon, yung mga churches na iyon na sinalatan ni Pablo, Corinth, Philippi, at iba pa, lahat po iyon ay mga bunga ng kanyang missionary journey. Siya ang nagtatag. Pero, itong Book of Romans na ating, kung saan yung text na ating binasa, ito lang po yung sulat ni Pablo sa isang iglesia na hindi niya mismo na itatag. Hindi pa nga niya sila nabibisita noong time na naisulat niya ito. So, kumbaga, sumusulat si Pablo dito sa mga tao, sa mga kapwa niya mananampalataya, pero hindi pa niya sila nakikita o nakikilala. So ang nangyari po kasi sa iglesia dito sa Roma, sila po yung mga Kristiyanong nagtitipon-tipon sa bahay-bahay. So home church sila. Most probably, naitatag ang mga iglesia roon nung mga Jews na naging bunga ng preaching of the gospel ni Peter noong Pentecost na mababasa natin sa Book of Acts. So di ba, nagkaroon ng coming of the Holy Spirit doon, nag-preach in tongues sila, nag-speak in tongues ang mga disciples. So yung mga taong nakapakinig doon ay mayroong mga nanampalataya sa kanila. Di ba? Ilang libo nga iyon, sabi ni Luke. So matapos iyon, yung pangyayaring iyon, sila ay nagbalik na sa Rome at doon naman nagbahagi din sila ng mabuting balita, nag-witness sila doon at nakapagtatag nga ng mga iglesia na nagtitipon-tipon sa mga bahay-bahay nung mga most probably mga nag-share, nagpasimula ng iglesia doon. Now, sa katagalan, nagkaroon ng problema doon sa syudad sa Roma. Now, because of this eagerness, this courage of the Jewish believers na nangangaral ng mabuting balita noon, isinisi iyon sa kanila, yung kaguluhan na iyon na sila ang nagpapasimuno ng riot. So dahil doon, nagpasya yung emperor sa time na iyon na i-expel sa Rome yung mga Jewish Christian. Pinatalsik sila, pinaalis sila sa Rome. So umalis sila, nagpunta sila sa ibang lugar. Pero dahil nga nagsisimula yung iglesia doon, naiwan yung mga non-Jewish o Greeks na mga Kristiyano doon sa Rome. At ang mga umalis ay yung mga Jewish, sabihin mga Hudyo, Jew, na naging Kristiyano. So after how many years, namatay na yung emperor. Kaya, nagsibalikan na rin yung mga napatalsik na Jewish Christian doon sa Rome. Kaya lang, sa pagbalik nila,
na diskubre ng mga Jewish Christians ng mga simbahan doon ay pinangungunahan na ng mga non-Jewish followers. Dahil siyempre nga, wala na yung mga Jewish Christians. So yung nag-take lead na doon, yung mga non-Jewish o Greeks na mananampalataya ni Kristo. Then, sa pagbalik ng mga Jewish disciples, it appears that may kaibahan na, mukhang may kaibahan na ang mensahe ng gospel na itinuturo nila sa gospel na itinuturo ni Pablo. So nagsimula na rin ang mga Jewish believers na i-criticize yung mga non-Jewish believers dahil they are unknowledgeable of the truths of God. Pero, para kay Paul, this should not happen sa iglesia ni Kristo. Paul believes that God wants the churches at Rome to be united in their gospel message. Ang isang dahilan din kasi ng pagsulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma ay upang ipaalam sa kanila yung plano niya. May plan si Paul na bisitahin sila doon at i-encourage na rin sila na suportahan ang kanyang balak na pagmi-ministry sa Espanya. So magmi-ministry, isang another missionary trip ni Paul to Spain. So gusto ni Paul na hingin yung suporta nila in prayer and even in financial matters. So, ang plano ni Paul ay dadaan muna siya sa Rome, then makipag-meet up doon sa mga mananampalataya doon, sharing sila, and then get their support, full support. Then, after that, tutuloy na siya sa Spain for a mission goal. Dahil doon, sa plano ni Paul na iyon, at naririnig niya, nababalitaan niya yung nangyayari na ito sa church doon sa Rome, Paul thought that if kakatulungin niya ang mga iglesia sa Roma sa kanyang mission to Spain, hindi makakabuti kung may pagkakahati-hati ang mga mananampalataya roon tungkol sa message of the gospel. This must be settled. Dapat once and for all maging clear sa kanila ang message of the gospel. So, sumulat si Pablo sa kanila. Yun yung pinakabuod ng layunin ni Paul sa kanyang letter. Sinulatan niya sila ng isang liham na pinuno niya ng great truths of the gospel of grace. At ang pagsulat niyang ito, o sa pagsulat niyang ito, ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang isang witness to the power of the gospel of Jesus Christ. Siya mismo ang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At ito po ang magiging focus ng ating sermon ngayong umagang ito. Let's tackle this question. As witnesses to the power of the gospel, what message do our lives proclaim? Bilang nagpapatotoo sa kapangyarihan ng mabuting balita ni Kristo, ano ba ang mensahe na ipinapahayag o dapat ipinapahayag ng iyong buhay? Dahil kagaya ni Paul, tayo man ay mga witness ng kapangyarihan ng mabuting balita. Let us pray muna. Our Father, we desire to learn more of your word. We desire to be taught by you through this scripture. We desire to live as witnesses to the power of the gospel na nagbago sa aming buhay, na aming tinanggap noong kami ay manampalataya sa mabuting balita ni Kristo. So give us open hearts and open minds to accept whatever we will learn sa umagang ito. In Jesus' mighty name, Amen. As witnesses to the power of the gospel, una, we consider preaching the gospel as our blessed obligation.
Itinuturing natin na ang pag-eebanghelyo ay isang pinagpalang obligasyon natin. Basahin natin muli ang verses 14 at 15. Sabi ni Paul, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Ayon po dito, sinabi ni Paul sa verses 14 and 15, itinuturing niyang obligasyon ang pangangaral ng mabuting balita. This is a bit surprising and intriguing statement, hindi po ba? Dahil sa panahon natin ngayon, ang salitang obligasyon ay madalas nagdadala ng negatibo at mabigat na pakiramdam. Ito ay dahil ang salitang obligasyon ay kadalasang nagagamit sa isang bagay na sapilitan. Isang bagay na ginagawa dahil kailangang gawin whether we like it or not. Halimbawa, sa isang mag-asawang naghiwalay, minsan, kailangan pang iutos ng korte na tustusan ng ama ang kanyang anak o mga anak dahil obligasyon niya yon kahit magkahiwalay na silang mag-asawa. So whether the father likes it or not, kung iutos iyon ng korte, dapat siyang magpadala ng sustento sa kanyang anak. Dahil obligasyon naman niya iyon. Isa pang halimbawa, minsan nangyayari din ang sitwasyon na ito sa mga simbahan. Halimbawa, when we make it a rule na dapat ang isang miyembro ay makapag-evangelize ng unbeliever at least one in a year. That's a requirement. You will be evaluated kung nakapag-evangelize ka at nakapagpatanggap sa isang taon ng isang unbeliever. Nagiging under compulsion na ang evangelization. Tama po ba? Napupwersa o napipilitan na ang isang Kristiyano na magbahay-bahay at mag-share ng gospel doon at patanggapin ang isang tao kahit hindi pa niyon malinaw na nauunawaan ang gospel para lang makakota. Kaya, nagmumukhang mabigat, legalistic, at walang kagalakan ang pagsasagawa ng isang bagay under obligation kahit na iyon naman ang nararapat gawin. Ganun pa man, mga kapatid, ginamit ni Paul ang salitang ito, obligation, para ipakita sa mga taga-Roma kung saan nanggagaling ang kanyang eagerness to preach the gospel. I have a great sense of obligation to people, so I am eager to preach the good news. Ang sabi niya sa Romans 1:14-15. Makikita po natin dito that this is someone who is not under compulsion or being burdened or lacking joy in doing his duty to preach the gospel, even though he feels obligated to do it. Ang ganitong uri ng obligation, ang gusto rin nating maranasan as we live as witnesses to the power of the gospel. Ito ang tinatawag nating blessed obligation. Nang sabihin ni Paul, I am obligated, hindi niya ibig sabihin na siya ay napilitan o na-pressure. Ang ibig niyang sabihin ay mayroon siyang sacred responsibility sa Panginoon na tumawag sa kanya. Remember sa Acts, the calling of Paul. At also, meron din siyang moral debt to proclaim the gospel to all people who desperately need it, regardless of who they are, dahil sa biyayang natanggap niya kay Kristo. We can recognize itong paniniwala ni Paul na ito all throughout his letters. Halimbawa, sa sulat niya sa mga Kristiyano sa Galacia, ito ang patotoo niya.
I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Directly mula sa Panginoong Hesus, niya nakuha ang gospel na kanyang itinuturo at ipinipreach. And then, sa 1 Timothy 1:15 to 17 naman, he has said this as a testimony. Ang sabi niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Siya ang example of the great patience of God, of Christ. Now, to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Because of that realization, nagpuri si Paul habang kahit siya ay nagsusulat. Mga kapatid, ito ang motivation ni Paul sa kanyang sense of obligation. He was saying, because I have received the gospel, I owe it to others to share it. Dahil sa nakatanggap ako ng biyaya at habag, dahil sa ebanghelyo ni Kristo, nakakaramdam ako ng masidhing damdamin ng pagnanais na ipatotoo iyon sa iba upang sila rin ay makapakinig ng ebanghelyo at makatanggap ng biyaya at habag ng Diyos kung saan ako ay tinawag ni Kristo na gawin. That was Paul's motivation. Kaya ang preaching of the gospel, evangelization, at witnessing ay hindi burdened obligations, kundi blessed obligation. Isang pagtugon na puno ng pasasalamat, pagpupuri at pag-ibig sa nagligtas sa atin at hindi kailanman gawaing may pamimilid. Dahil para kay Paul, ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay parehong duty and delight. Isang responsibilidad pero puno ng inspirasyon. At ganoon din natin ito dapat tanggapin at tignan. Amen po? Kaya as witnesses to the power of the gospel, we dearly see preaching of the gospel as our blessed obligation. Pangalawa, as witnesses to the power of gospel, we boldly spread the gospel without shame. Ibinabahagi natin ang mensahe ng mabuting balita na may lakas ng loob at hindi nahihiya saan man tayo naroroon at nagbabahagi. Naisip mo na ba ito, kapatid? Itong tanong na ito. Bakit nga ba minsan nahihiya akong ipangaral ang mabuting balita ni Kristo sa iba? Kahit para bang meron na sanang opportunity, because nahihiya tayo, natatakot, hindi na natin shinare. What causes me to feel ashamed of the gospel? Have you thought of that? Ayon sa iba't ibang surveys at research studies, maraming tao ang nahihirapang magbahagi ng ebanghelyo dahil sa ilang dahilan. So ito po yung 3 primary reasons. Una, takot na ma-reject o maka-conflict ang iba. So there's fear of being rejected or getting into conflict with others. So para walang away, wag na lang siyang istorbohin at sabihan ng gospel.
Pangalawa, dahil din sa pakiramdam na offensive o mabigat ang mensahe ng gospel. So parang hindi maganda na sabihin. Pangatlo, dahil sa pakiramdam na personal inadequacy o yung kakulangan, yung bang pakiramdam na baka hindi ko masagot ang mga tanong nila. O kaya, hindi naman ako worthy mag-share dahil nakakagawa pa rin ako ng mali. I'm not perfect. Baka masira ko pa ang testimony ni Christ. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung mayroon mang taong dapat mahiya o makaramdam ng pagiging unworthy na magbahagi ng Ebanghelyo, iyon ay walang iba kundi si Pablo mismo. Ayon na rin sa sarili niyang pag-amin. Sabi nga niya kanina, di ba? I am the worst of sinners because of how he intensely persecuted the church of God and tried to destroy it. Alam natin ang testimony ni Paul na nabasa natin sa Book of Acts. Ilan bang mga tahanan ng mga unang mananampalataya ni Kristo ang pinasok ni Pablo at kinaladkad palabas upang ipabilanggo, hatulan at patayin. Siya pa nga ang nag-aproba ng pagpatay kay Stephen, as we can read it sa Acts chapter 9. So, yung sabi ni Paul na I am the worst of the sinners, hindi lang ito parang nagigilty siya, kundi objectively, Paul knew na siya ay worst of the sinners. Ganun pa man, sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. At bakit nga ba hindi niya ito ikinahihiya? Ano ang kanyang dahilan na dapat din nating tularan sa ating sariling buhay upang hindi din natin maikahiya ang pag-iibanghelyo? The answer is, he is not ashamed of the gospel because according din sa verse 16, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang loob ni Pablo na ipangaral at ibahagi sa mga tao ang mabuting balita. That is because the power of God in the gospel brings salvation to everyone who believes. Kung mauunawaan lang ng mga tao ang ebanghelyo at paniniwalaan nila ito, matatanggap nila, mga kapatid, yung kaligtasang nanggagaling sa Panginoon. Isn't that a message worth being proud of? If there is something we are good at, we are proud of it, di ba? Confident tayo na gawin iyon. And this is something na hindi nakatuon doon sa something that we are good at, but something that they can greatly benefit of. Magbebenepisyo ng greatly ang taong makakatanggap nito. Dahil si Pablo mismo, he was not ashamed of the gospel dahil si Pablo mismo ang buhay na patotoo ng kapangyarihan niyon. Dahil siya mismo ay binago nito. Alam ni Pablo, mga kapatid, ang kapangyarihang nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya dahil personal niya itong naranasan sa kanyang sariling buhay. Imagine, the worst of the sinners is now the bravest of the preachers of the gospel. Alam niyo, mga kapatid, let's try to think about it. Let's try to consider this. Kung iisa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit nahihiya ang ilang Kristiyano o natatakot magbahagi ng Ebanghelyo, matutuklasan po natin
na workable o maaari namang maayos yung mga yon. Pwede na masolusyonan yung mga takot na yon o yung pagkahiya na iyon. Halimbawa, yung isang dahilan kung bakit nag-aalangan ang iba ay dahil dun sa takot na ma-reject o maka-offend o magkaroon ng conflict sa iba. Pero mga kapatid, dapat nating matanggap na normal lang iyon. We have to accept it na normal reactions lang yung mga ganoong reaksyon ng mga tao. Sabi nga nila, malalaman mong epektibo ang pangangaral ng Ebanghelyo kapag may naaapektuhan niyon. Diba? Kung yung gospel natin is something without power, wala lang sa kanila iyon kapag marinig nila. Pero if our message, the message of the gospel that is powerful, makakaramdam na sila ng something about it. Magre-react na sila doon o yung iba magre-respond na doon. Gaya nga po ng sinabi ni Pastor John MacArthur, sabi niya, if the gospel is offensive, let it be. Huwag nating baguhin ang mensahe ng gospel para lang maging less offensive iyon dahil ganun talaga ang ebanghelyo. Pero of course, syempre, hindi naman natin sasadyain na maging offensive iyon. We will just present the gospel as it is. Kung maging offensive man iyon, sabi ni MacArthur, let it be. Hinahamon kasi ng gospel ang tao na harapin ang kasalanang matagal na niyang inaalagaan sa puso. Kasalanang sinusubukan niyang i-justify. Pero the Word of God clearly says, it is a sin. So, the gospel will challenge that person, isuko lahat ng iyon sa Panginoong Jesus. So, the more na mahigpit ang kapit ng isang tao sa kasalanan, the more na ma-offend siya sa gospel dahil unwilling pa siyang magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya, hanggat ibinabahagi natin ang mabuting balita out of love and blessed obligation without any intention to directly offend the person, hindi natin kailangang matakot o mahiya kung may mga taong ma-offend, magagalit sa atin, o tatanggi doon sa umpisa. Because kapag maunawaan nila ang gospel, sila na mismo ang maghahanap niyon. Let me tell me more about it. So yun po yung isang dahilan. Ang isa pa sa mga dahilan kung bakit nahihiyang mag-evangelize ang ilang Kristiyano, na maaari rin namang masolusyonan na yung pakiramdam ng kakulangan o yung pagiging unworthy to preach the gospel, to tell to the people, magbago ka. Ito rin naman, itong reason na ito rin naman ang dahilan kung bakit mayroon tayong intentional discipleship na ginagawa sa ating iglesia. Ito yung dahilan kung bakit sinisikap natin na bawat isang member natin, bawat isa sa atin ay magkaroon ng sariling discipleship group. Ang discipleship group po, kung hindi pa natin naiintindihan, we need to understand na ang discipleship group natin ay hindi grupo ng mga taong perpekto na o marami ng alam sa Biblia. Yung palang nagtatagisan kayo ng talino doon sa kung anong alam nyo sa Bible. Sa discipleship group, doon tayo nag-aaral at nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon kasama ng kapwa nating naghahangad din matuto mula sa Biblia. So what I know, I'm willing to share it with you. And what you know, please tell it to me too. Kumbaga, as iron sharpens an iron nga, ayon sa kasulatan. Then, gayon din naman, sa isang discipleship group,
na na-develop na yung trust and closeness sa isa't isa, doon din natin malayang na ibabahagi ang ating mga problema at kabigatan sa buhay. Alam niyo po yan mga kapatid na napakabigat dalhin ng isang problema kung ikaw lang ang nagdadala. Pero kapag naihinga mo na yan, di ba? O na-share mo na yan to someone you trust, napapagaan na at napapalakas ang loob natin. And that is the goal of discipleship group. Dahil doon din natin inaamin at ino-open up ang mga struggle sa kasalanan o mga kamalian upang matulungan tayong maipanalangin at magtagumpay. Para sa susunod na pagkakataon, tayo ay mas magiging matatag. So, you will know that a discipleship group is already a mature group kung, huwag sabihin, nag-develop na siya at nag-grow na siya bilang isang grupo, kung nandito na tayo sa stage na ito, that you are malaya na, hindi ka na natatakot, i-open up. Alam mo, I'm still struggling in my sexual fantasies. Okay, I'm still struggling dito sa pagiging chismosa ko, pagiging magagalitin ko, na I am easily to get angry. And dun sa grupo na yon, there is no judgment, there is no accusation, just encouragement. Dahil nagkakaintindihan na kayo na each one of you, ay nag-i-struggle din naman. Pero, you are also growing in faith. Mga kapatid, ang ibig nating sabihin, anumang dahilan ng ating pagkahiya o pag-aatubili sa pag-eebanghelyo, maaari itong masolusyonan kung hahayaan nating kumilos sa ating buhay ang kapangyarihan ng mabuting balita ni Kristo. Hindi naman maaari na habang buhay na lang tayong naiilang o nag-aatubiling mag-ebanghelyo. Bilang isang iglesia, pagtulong-tulungan natin na palakasin ang loob ng isa't isa as we make connections and win the lost souls na nangangailangan din dyan sa ating community. Kaya po, as witnesses of the power of the gospel, let's resolve to spread the gospel boldly and without shame. Kung meron pa, it's okay. But let's try to improve and develop it dito sa ating iglesia, sa ating discipleship group. Lastly, pangatlo, as witnesses to the power of the gospel, we demonstrate its power through righteous living and faith. Ipinapakita natin ang kapangyarihan ng mabuting balita sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at matatag na pananampalataya. Pansinin po natin ang sinasabi ni Pablo rito sa Romans 1:17. Ang sabi niya dyan, "For in the gospel, the righteousness of God is revealed." Take note of that statement. A righteousness that is by faith from first to last. Just it is written, the righteous will live by faith. So dyan sa talata, ayon kay Pablo, buong tapang niyang ipinapangaral ang mabuting balita dahil sa pamamagitan nito, sa pangangaral ng mabuting balita na ihahayag ang katuwiran ng Diyos, na ipapakita sa mga nakakapakinig ng mabuting balita sa pamamagitan ng pangangaral natin niyon, yung righteousness of God, how righteous God is. And that's it. Ito ang tanging solusyon sa napakatagal ng problema ng tao. Ito ang napakatagal ng problema even ng bansang Pilipinas sa taon-taon na lang o every budget hearing na lang na corruption, insertion, at babaguhin pa ang statement para lang daw makapag-corrupt pa. We are so worried about our taxes and our
our the things na sinusuporta natin sa gobyerno because nanganganib iyon na manakaw. Yun ang matinding problema ng tao. Iyon ay ang original sin. Nadiscuss na natin what is original sin sa nagdaang mga mensahe. So the problem of man ay ang idinulot ng original sin sa sangkatauhan. Dahil sa kasalanan, nabulag ang tao at nawala ang kakayahan niyang makita kung ano ang tunay na matuwid sa paningin ng Diyos. Nabulagan ang isip ng mga unbelievers kaya they cannot see the marvelous light of the gospel. At mula nga noon, as we already know, patuloy nang nagagawa ng tao ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos, mga bagay na naglalagay sa atin sa ilalim ng kanyang poot. Sabi nga po ni Pablo sa sumunod na talata sa verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. God is wrathful to those people who live in godlessness and wickedness. At nang mapag-isip-isip po iyon ni Pablo, alam niyo ba mga kapatid, nung ma-realize niyo ni Pablo, yung kanyang kalalagayan na nakakagawa pa rin siya ng kasalanan, ganito ang nasabi niya sa mga taga-Roma, sa Romans 7:24, what a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Kay saklap ng aking kalalagayan, sabi niya, sino? Meron ba dyan na magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Hindi, I cannot escape itong katawan na ito. Sabi niya, I'm still living dito sa katawan na itong katawan na ito, dinadala ako sa pagkakasala. Anong saklap ng aking kalalagayan, ang sabi ni Pablo. Na-realize na iyon after writing or knowing yung Romans 1:18, the wrath of God. Mabuti na lang mga kapatid. He testified in the next verse of that chapter 7. Ang sabi niya doon, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So yung masaklap niyang kalalagayan na yun, wala na siya doon. He was delivered from that wretchedness through Jesus Christ our Lord. That, my beloved brethren, is the power of the gospel. It sets us free from the power of sin and its consequence of wrath of God, and brings us into a new and full life in Christ. Na ang blessing naman is forever being with God and rejoicing with Him in eternity. And as witnesses to that power, brethren, we demonstrate it through a righteous life and steadfast faith. No matter how difficult it is to live in this world, mamumuhay tayo in righteousness and faith. Naisip mo na ba, kapatid, kung bakit may mga pagkakataon na nagagawa pa rin natin ang mga bagay na alam naman nating kasalanan? Bakit nga ba, kahit alam nating mali, ay nagagawa pa rin natin iyon? Ang sagot ay maaaring dahil hindi pa natin lubos na nauunawaan at napapaniwalaan kung sino na tayo ngayon kay Kristo. Tandaan po natin ito. Mula nang tayo'y manampalataya kay Kristo,
lubos nang nagbago ang ating kalalagayan. Huwag nating paniwalaan kung ano man ang sinasabi sa atin ni Satanas, even though nagkamali tayo at nagkasala. Satan will try to drag us na magpatuloy doon. Do not believe that. If you truly accepted Jesus Christ as your Lord and believe in His saving grace, lubos nang nagbago ang iyong kalalagayan. Iba na ang life status mo. Ang sabi nga ni Pablo, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, ang patotoo niyang ito ang dapat ding maging patotoo natin. This must be the message that we bear witness to before others. Na wala na ang dating ako. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bagamat may pagkukulang o pagkakamali man, ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. My faith is that in Christ I am being renewed and sanctified each day so that one day I will be complete. Hintay-hintay lang tayo. You will see a better me in God's time. As I continue to live in God's righteousness and live in faith. Kaya nga po mga kapatid, ang righteousness of God na nahayag sa mabuting balita ay siya ring righteousness na ating isinasabuhay at ipinapakita sa iba. Sapagkat naniniwala tayo sa katotohanang the one whom God has made righteous will live by faith. Iyan ang tiyak at totoo sa isang taong tinawag ni Kristo upang magpatotoo sa kapangyarihan ng kanyang mabuting balita. Dito na muna po nagtatapos ang sermon natin sa oras na ito. Sa ating pagdiriwang ng 40 taon ng kabutihan ng Panginoon sa ating iglesia, ang bawat isa sa atin ay hinihikayat to pass the power of the gospel on. Ipasa natin sa iba ang mabuting balitang ating natanggap by living as witnesses to the power of the gospel. And as a review, as witnesses to its power, we consider preaching the gospel as our blessed obligation. We boldly spread the gospel without shame, and we demonstrate its power through righteous living and faith na nanggagaling mismo sa ating Panginoon. God bless us all mga kapatid. Let's pass it on.